Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po sa biyaya ninyo, salamat sa magandang weather, salamat po sa mga kapatiran, sa mga beloved children, Panginoon ninyo. Thank you, napakabuti ninyo. Lord, nandito po kami upang mag-aral ng inyong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang mangunas sa amin, sa akin. Ang bibig ko, Panginoon, ay gamitin niyo upang maipahayag ang mensahe ng biyaya. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan. So, patuloy po tayo sa series ng Victorious Living. Responding from Christ's victory to life's challenges. Marami tayong life's challenges, tama? Pero itong life's challenges na to, tinapos na ni Kristo. Amen? So ngayon tayo, nandito, nararanasan natin ito. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, na-overcome natin lahat ito. Okay, so patuloy tayong bumabaybay sa Psalm 23. Nawa, pagkatapos ng ating series na ito, kabisado na natin yan. Okay? So sabay-sabay tayo. Psalm 23 verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Napakaganda pong mensahe, napakagandang verse po sa Bible. Ngayon po, meron po tayong tatalakayin how to respond to life's toughest moment in the light of Christ's victory. Toughest moment, dumaan na ba kayo sa tough moment ng buhay ninyo? Yung bang tipong, ano ba ito? Bakit ba sunod-sunod yung nangyayari na ito? Dumaan na ba kayo dyan? Yes, kahit mga estudyante, ayan na yung exam. Namasakit yung tiyan ko. Nakakalimutan ko, ni-review ko, di ba? Kasama kayo doon. May mga tough moments sa buhay ninyo. But it's natural. No? Natural na mangyayari ito sa atin. Why? Because we live in a fallen world. Nasa fallen world pa po tayo. Kaya natatamaan pa rin tayo. Pero ang good news, tinapos na ni Kristo. Ang good news, dumaan man tayo dyan, may kasama tayo. Ang Panginoon. Amen? Meron ngang old Arab parable ang sabi, all sunshine and no rain makes a desert. Ano ba ibig sabihin yan? Kung laging maaraw, walang ulan, ang lugar ay magiging disyerto. What does it mean? Sabi nga, ang mga challenges in life are spice of life. Di ba pagka ang niluluto mo, wala kang spices, ang lasa ay matabang. So itong mga challenges na to, nagbibigay ng spice sa buhay natin. Nakikita natin, Lord, ang buti mo, nalagpasan ko ang mga moment na kung kailan ay down na down ako. Amen? Hindi mo ma-exercise ang God-given talent mo or wisdom kung hindi ka dumaan dito. Hindi ka magmamature. No? Bebe ka pa rin kapag ka hindi dumaan. Kasi alam mo yung mga pagsubok, tumatatag ka eh. So magmamature ka doon. Amen? Hindi mo makikita yung greater power and sobrang love sa'yo ng Lord, yung miracle na ipagkakaloob niya sa'yo kapag hindi mo naranasan yung mga tough times o tough moment o rough road ng buhay na ito. Okay?
Hindi ko sinasabing galing kay Lord yung mga moment na yun. Hindi galing kay Lord yung mga, kung kailan yung, bakit nangyari ito sa akin? Hindi galing kay Lord yun. Galing yun sa kaaway. Galing yun sa maling pagpili natin. Galing yun sa mga nakapaligid sa atin. Galing yun sa mga taong nasa paligid natin. Pero tandaan mo, nasa winning side ka. Nakikristo ka. Ano man ang mangyari, saktan man tayo ng iba, niyayakap ka ng Panginoon. Amen? Napakabuti niya, napakasarap sa biyaya ng Panginoon. Lahat dumaranas ng tough moment. Totoo yan. Pero meron tayong kasama. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen ba? Ngayon, ang verse natin, kukunin natin sa Psalms 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi dyan sa Good News Translation, yung valley of the shadow of death, tinranslate sa deepest darkness. Yung madilim, na parang wala nang sagot. Parang tingin mo, sa tingin mo, wala nang sagot. So yun yung deepest darkness. So, sa Israel, meron talagang valley of the shadow of death. O sinasabing deepest darkness, ano yun? Yung valley kasi lowland, na kung saan daraan doon yung mga tao. Okay? Dahil magkabila ay canyon o magkabila ay mountain, natatakpan yung liwanag. So, pagdadaan ka doon, super dilim. Kaya sinasabi dyan na deepest darkness, valley of the shadow of death. Typically, meron dyan river, mga spring, kasi galing nga sa bundok. Kaya kapag dadaan dyan yung mga pastol o mga shepherd, napapainom din nila dyan yung mga tupa. Kaya lang, pagdaan nila dyan sa deepest darkness o sa valley of the shadow of death, may mga threat sa mga tupa. No, ano yung mga threat sa mga tupa? Yun yung mga wild animals like foxes, no? Jaguar, bear, lion. Talagang hindi nila makikita sa sobrang dilim. Hindi nila alam kung nandoon yung wild animal na pwedeng sumakmal doon sa mga tupa. So alam nyo ba si David ay napakahusay na shepherd? Dahil alam nyo ba yung kwento ni David at Goliath? Yung giant, na tinirador lang niya yung giant. Okay. Alam niyo ba nag-usisa? Ano nangyayari? Mga kapatid nga niya, ano ka ba? Ang usisa mo, bakit? Nagtatanong lang naman ako sabi ni David. Pero nakarating kay Haring Saul. Pinatawag si David. Bakit ang liit-liit mo? Nag-uusisa ka? Kaya po natin yun, sabi ni David. Kaya po natin yung Goliath na yun. Basahin natin para mapakita ko sa inyo. 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 37. Pero sumagot si David, ang kausap niya dyan si Haring Saul. Matagal na po ako nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leyon o oso na tatangay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko at ito sa leeg at hinahampas ko hanggang mamatay. Grabe, ang tapang ni David, Nagagawa ko po ito sa mga leyon at oso at gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon. Yung Filisteo yung giant. Gagawin ko rin ito sa Filisteyong iyon na hindi nakakakilala sa Diyos dahil nahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ano sinabi? Ano sinabi ni David? Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leyon at oso ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Amen? So napakahusay ni David na pastol. Now sinabi diyan sa Psalm 23, in the shadow of death, I will fear no evil. Bakit walang takot si David?
Dahil alam niya, kasama niya ang Diyos. Amen? Ngayon ba, kasama natin ang Diyos? Yes, kahit saan man tayo naroon, kasama natin ang Diyos. Dumaan man tayo sa valley of death, dumaan man tayo sa deepest darkness ng buhay natin, just remember, God is with you, God is in you. It is extremely important how we see life. Paano ba natin babasahin ito? It can be, God is nowhere. Wala si God. Or, you can read, God is now here. Sa perspektibo ni David, ang lagi niyang sinasabi, God is here. God is now here. Ano man, oso man yan, leon man yan, financial problem man yan, o sa problemang pampamilya, o problema sa eskwelahan, o problema sa trabaho, God is here. Amen? By faith, focus natin sa Panginoon ang ating paningin. Dahil we are on the winning side. Now, the term valley in the Bible is a metaphor which refers to rough or tough times of our life. No? Nagre-refer siya sa mga moment ng buhay natin kung kailan down na down tayo. Tingnan natin, papakita ko sa inyo yung mga example. The valley of calamity, sa babandang baba. Tignan nyo, sa Joshua chapter 7 verse 26. Therefore, the name of that place has been called what? The Valley of Achor, disaster to this day. So yung calamity, tinawag din ng valley. Next, the Valley of Weeping. Psalms 84 verse 6. When they walk through the Valley of Weeping, it will become a place of refreshing springs. Next, the Valley of Trouble. Hosea chapter 2 verse 15. There I will give her back the vineyards, and I will make the valley of trouble a door of hope. Pansinin ninyo, tingnan nyo yung tatlo na yun. Pag sinabing valley of trouble, ang kasunod, a door of hope. So parang kanina yung sinabing when they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. So parang ang sinasabi sa atin ni Lord na, pag dumadaan ka dyan, huwag kang mag-alala. No, pagkatapos ng bagyo, may araw. Pagkatapos ng gabi, may liwanag. Amen ba? Amen. Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo makakaiwas sa rough road ng buhay na to. Kasi nasa fallen world pa rin tayo eh. Because we live in a fallen world. But God is so good. He knows what we are going through. Alam niya kung ano mga pinagdadaanan mo. Hindi lingid sa Kanya na ikaw ay malungkot. Hindi lingid sa Kanya na ikaw ay may problema. Hindi lingid sa Kanya na ikaw ay down na down, depressed na depressed. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niyo ba, si Jesus Christ, dumaan din sa deepest darkness. Dumaan din siya sa valley of death. Sa valley of death, sa deepest darkness ng buhay niya, ang iniisip niya, ikaw at ako, tayong lahat. Bagamat siya Diyos, naging tao, para maging kasama natin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Nasa winning moment na ang Lord, hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay. Kaya kung ikaw ay nasa toughest moment ngayon, nasa rough road ng buhay mo, tandaan mo na kay Kristo ka. Nabuhay si Kristo, nasa winning side siya, you are in the winning side. Amen. Napakabuti niya. Sige, palakpakan natin ng Lord. Nilanggap lahat ni Lord, ang lahat ng pasakit. Nagpabugbog siya, pwede naman siyang mamatay na hindi nabubugbog, pero nagpabugbog siya. Bakit? Para lahat ng sakit mo, inside out, emotional, mental, physical, lahat yun, tinanggap niya. Anak, ako na ang tatanggap niyan. Daanan mo na niyan, pero panalo ka pa rin. Dahil mahal kita.
Amen. Sa duguan niyang katawan, iniligtas tayo sa apoy na impyerno dahil siya na ang naging alay para sa ating kasalanan. Dahil sa kanyang mga dugo, tinanggap ng Diyos Ama ang dugo na alay ng Panginoong Hesus. Kaya sa harapan ng Diyos, tayo'y matuwid na. Amen. Pinatawad niya na lahat ng ating kasalanan. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Wala ka nang masasabi, Lord, thank you sa biyaya mo. Thank you. Pero dahil nga, nandito pa tayo sa mundo, sa fallen world, tinatamaan ng mga masasakit na mga pangyayari sa buhay na hindi naman si God ang may bigay. Meron tayong pag-aaralan na 5 facts about valleys that we need to remember whenever we go through tough times. Number 1, kailangan mare-renew ang isip natin kasi nasa winning side na tayo di ba? Pero ito tatandaan natin, valleys are unavoidable. Kumbaga, hindi natin maiiwasan ang disappointment, ang difficulties, ang discouragement. There will be times of sufferings, sorrow, and sickness. There will also be times of frustration, failure, and fatigue. Hindi naman pansinin nyo, hindi naman pare-pareho ang buhay Merong ganyan, may ganon, may ganyan. Iba-iba. Kasi nga, sabi ko nga kanina, spice of life. Mangyayari yan. Unavoidable yan. Pero alam nyo, soon, pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, at yun ang hinihintay ng bawat Kristiyano. Pagbalik niya, kukunin tayo, mawawala na lahat ng valleys sa buhay natin. Amen? Lahat ng troubles, hindi na natin mararanasan. Bakit? Kapiling na natin siya. Physically, spiritually. At yun ang hinihintay natin. Amen. Amen. At dahil nandito pa tayo sa fallen world, mararanasan natin ang mga ito. John chapter 16 verse 33. Sabi dyan ni Jesus, I have told you all this so that you may have peace in me. Magkaroon kayo ng peace kay Jesus Christ. Here on earth, sinabi niya yan. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart because I have overcome the world. Alam niyo po ba yung verse na yan ay yung time na ipapako na siya sa krus at nagbibili na siya sa mga disipulo niya. Sabi niya, take heart because I have overcome the world. It implies courage. No, courage. Ano yung courage? Lakas ng loob. Knowing Christ's victory overshadow all those trouble. No, yung Christ's victory, talagang tinatakpan niya lahat ng trouble. No, sabi niya, take heart because I have overcome the world. Kaya maging matatag kayo, sabi niya. 1 Peter chapter 4 verse 12. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. Sabi niya, huwag kayong masusurpresa kung meron kayong pain na para bang hindi niyo alam. Mangyayari at mangyayari. Unavoidable. No? Minsan, ano ba, ba't ba nangyari ito sa akin? Unavoidable nga no? Unavoidable. O, tawa naman tayo. Kanina puro tayo iyak, tawa tayo ngayon. Di ba? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi diyan, sabay-sabay tayo. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ano ba ibig sabihin yan? Akala nila, pag binasa nila yung verse na yan, o tingnan mo nga, si Lord gumagawa ng hindi daw niya tayo susubukin. Mali. Maling interpretasyon. Pag nakita ni Lord na hindi mo kakayanin, nandyan ang saklolo niya. Anak, tingin ko hindi mo kaya, tara! Malulunod ka dyan, dito ka. Yun ang tamang interpretasyon. Ang interpretation kasi ng iba,
O tignan mo nga, sabi niya, hindi niya tayo pababayaang subukin na higit pa sa ating makakaya. Tignan mo nga, nagbibigay ng pagsubok si Lord. Hindi po. Hindi siya ang nagbibigay ng kapighatian sa inyo. Siya ang giver of life. Siya ang nag-iingat sa atin. Amen? Kapag nakikita kanyang lunod na lunod kanya, talagang sasagipin kanya. Ganon ang Panginoon natin. Number 2, valleys are unpredictable. Hindi siya mapaplano. Hindi mo rin siya mauorasan. Valleys are always unexpected. Yung bang tipo, ay, ba't nangyari yan? Ngayon pa, ano ba yan? Diba yung mga reklamo? Tama? Dumadating ito at the worst possible time. When you're unprepared and least expect them. Dumarating siya, hindi mo inaasahan. Tapos, yung pinaka-worst pa, grabe, di ba? Minsan, pupunta ka aalis ka, uy, ang tarik-tarik naman ng araw. Ay, hindi na nga ako magdala ng payong. Alis ka. Later on, mamaya, bumagsak ang malakas na ulan. Ano nangyari? Hindi mo nape-predict ang mangyayari. No one predicts nung 2020, nagkaroon ng pandemic. Na-predict ba yan? Kahit yung, ano ba yun, yung sinasabi nilang nang huhula, hindi yun nape-predict. No one can predict valleys o tough moments sa buhay natin. Pero ang maganda, dumating man yan, kasama natin ang Diyos. Valleys come suddenly, they are unpredictable. Sana nga nai-schedule eh. Oh, ngayon, schedule ka ngayon para at least alam ko. Ready ako, may panlaban ako sa hindi eh. Unpredictable siya. Kaya kailangan natin ang Panginoon. Amen. So, tignan natin yung Ecclesiastes chapter 9 verse 12. People can never predict when hard times might come. Like fish in a net or birds in a trap, people are caught by sudden tragedy. So, malinaw, di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang hard times. Isang pangyayari sa New Testament, no? Ang mga disipulo at si Jesus ay nasa bangka. Yung time na yon, mababasa natin yan sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Nung panahon na yon, no, nasa bangka sila, si Jesus natutulog. Ngayon, yung mga disipulo, gising. Pero biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Unpredictable. Hindi nga nila alam. Kung alam nila, kung na-schedule yon o darating ang malakas na bagyo, kung alam nila, hindi sila magbabangka. Tama? Pero hindi, nasa bangka sila. At tulog si Jesus. Takot na takot yung mga disipulo. Ano ba yan? Tulog pa yung guru natin. Tulog pa si Rabbi. Ano ba yan? Naku, lulubog na. Alam mo yon, pagka meron tayong mga problema, nagpapanik. Diba? Gumagawa tayo ng sarili nating desisyon. Ano ba yan? Gisingin mo si Rabbi. Rabbi, ano ka ba? Tulog ka dyan ng tulog, lulubog na yung ano natin. Nakalimutan nila yung kasama nila, Diyos. Nakalimutan nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Si Jesus nga tulog na tulog eh. Hindi siya nagbo-worry. Pero yung mga tao na nakafocus sa bagyo, hindi nakafocus sa Diyos, ano ang ugali? Ay, naku, lulubog na tayo. Diba? Ginising nila. Gumising si Jesus. Anong nangyayari sa inyo? Ba't kayo natatakot? Tapos, bigla niya kinausap ang hangin. Hangin, huminto ka. Ulan, huminto ka. Huminto ang hangin, huminto ang ulan. At sabi niya, huwag kayong matakot. Sabihin niyo nga sa sarili mo, hindi ako matatakot. We cannot predict valleys in our lives, but do not be afraid. Kasama natin ang Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Number 3, valleys are neutral. Ibig sabihin niya neutral, walang favoritism. Lahat pwedeng tamaan. Parehas. Okay. Matthew chapter 5 verse 45, letter B. For He gives His sunlight to both the evil and the good,
and sends rain on the just and on unjust too. Ibig sabihin, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mga mabubuti at masasama. Pinauulan din ng Diyos, umulan, di ba? Sa born again at saka sa hindi born again, naranasan natin yung tag-ulan nung last week. Tama? Tama? So, ibig sabihin, lahat tayo, pare-parehas neutral. Okay, next. Ang maganda lang, ang pagkakaiba lang natin sa iba. Pag dumating ang tough times na yan, ang difficulties na yan, may matatakbuhan tayo. Isang Ama na mapagmahal. Isang Diyos Ama na hindi nagpapabaya. Amen? Number 4, valleys are temporary. Naku, huwag ka mag-alala, dadaan lang yan sa'yo. Sa kasalukuyang mundo natin, everything is temporary. Lilipas din ang mga valleys, dadaanan mo lang yan. Pagkatapos, dumaan yan, tatapos na, temporary lang kasi, lilingunin mo na lang. Lord, grabe, parang hindi ko kaya nung una, pero kaya ko pala dahil sa biyaya mo. And ayan na ang great testimony ng buhay mo. Dahil sa biyaya ng Diyos na lagpasan ko ang pagsubok na ito. Maikling testimony lang sa amin, grace report. Nung pandemic na, nawalan pa kami ng hanap buhay. No, nagsara yung ABS-CBN. So, meron kaming pagkakautang na sobrang napakalaki. M yun, M. Hindi yan K. Alam nyo M? Milyon. Sinabi mo naman, M na nga lang. Kung titignan mo, Lord, saan kami kukuha? Pandemic pa. So, sisingilin namin, nagsara ang mga tindahan, yung mga ahente na pinahiram namin ng mga wala na. Nagsilipara na, nagbago na ng cellphone. Sa pakatuwid, wala kaming masingil. Pero alam mo, sumakay lang kami sa biyaya ng Diyos. Bahala ka, Lord. Imbes na magmukmuk kami, nagtitiktok pa kaming mag-asawa. Totoo yun. Ibig sabihin, hindi namin iniinda. Kasi alam namin, nasapok kami ng Panginoon. At nagkaroon nga ng malaking milagro. Diyos na ang gumawa ng paraan para mabayaran ang mga iyon. Kaya nandito po ako sa inyong harapan, hindi po nakulong dahil napakabuti ng Diyos Ama. Amen! Eh di sana kung di gumawa ng milagro, Panginoon, wala ako rin eh. Nandun, balik niyo ako sa Pilipinas. Nakarehas ako. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, sinagot niya ang problema namin. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 6. So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Kino mo, there is wonderful joy ahead. Ibig sabihin, maguluman ngayon, pero mayroong joy na darating ahead. Kasi temporary nga lang eh. Hindi naman yan permanente. Even though the going is rough for a while, rough road down here. So merong joy pagkatapos. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 to 18. Ang bahagya at, ayan, temporary, di ba? Ang bahagya at panandaliang kapighatian, dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tignan mo. Tuwing may sinasabing kapighatian, ano kasunod? Walang hanggang, kagalakan, walang katulad. Oh, sinasabi ni Lord, dadaan ka lang dyan, hindi ka mag-stay. Tapikin mo yang balikat ng katabi mo, kung wala kang katabi, sarili mo. Sabi mo, dadaan ka lang dyan, hindi ka mag-stay. Hindi ka mag-stay sa valley na yan. Dadaan lang, pero hindi kayo mag-stay. Kasi temporary lang yan. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon. Saan nakatuon? Sa mga bagay na di nakikita. It's faith. Yung mga bagay na hindi mo nakikita sa ngayon, faith yan. At hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen ba? And number 5, valleys are purposeful. Merong purpose ang valley na yan.
1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. At the present you may be temporarily harassed. Oh, harassed ka na ba? Harassed by all kinds of trials. This is no accident. Bakit? Anong purpose? It happens to prove your faith. It happens para makita ang glory ng Lord sa buhay mo. Wow, ang galing naman ng Lord sa buhay mo. Grabe naman ang biyaya. Tingnan mo, grabe ang biyaya, hindi kami nakulong. Amen? Grabing biyaya, na bagamat akala mo wala, pero biglang dumarating. Amen? Anong purpose nun? To prove that God is love. No? To prove that God loves you so much. To prove your faith. Yung faith na nandito na nilagay ng Panginoon sa'yo. Lord, I'm on the winning side. No? Napakaganda ng kanta kanina. I'm on the winning side. Panalo na ako. Ipoprove mo yan sa buhay ko. Andito na yung pananampalataya, Lord eh. Kaya makikita nila ang glory mo sa buhay ko. Amen? Amen. So, nalaman natin ngayon na mga valleys sa buhay natin ay unavoidable, unpredictable, neutral, temporary, purposeful. Paano naman tayo lalakad sa mundong ito? Paano ka lalakad na nasa winning side ka na? Paano? Okay, here are the key points to keep in mind as we continue our life's journey. Number 1, endure trials with faith. Ano endure? Maging matatag o maging mapagtiis. James chapter 1 verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Yung trials dyan, yun yung valleys. Because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. No? Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Endure. Sabihin nyo nga, endure. Maging matatag. Pinapatatag na tayo ng mga pagsubok. Kaya ko na nga yan eh. Ay, para bang ang problema sa iba, malala, pero sa'yo, chicken lang yan kay Lord. Di ba? Pinapatatag tayo ng pananampalataya. Romans chapter 8 verse 18. For I consider that the sufferings of these present times are not worthy. No? Yung mga valleys natin sa buhay are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. May gloryng darating. Hinihintay natin ang Panginoong Jesus. Dadaan lang ang mga pagsubok na yan. Wait patiently on the Lord. May nakahandang magandang bagay sa atin ang Panginoon. Are you excited? Kapag hindi ka excited dun sa regalo ng Panginoon, baka matagal dumating. Dapat lagi kang excited. Lord, excited ako sa glory na ibibigay mo sa akin. Excited ako sa mga ibibigay mo sa akin. Lord, thank you. Alam ko may nakahanda ka na planong maganda sa buhay ko. Amen? Dumadaan man ako sa valleys na ito, hindi ako magtatagal dito, ayaw ko. Resist the devil. Sino may gawa ng mga valleys, ng mga trials? Sino? Devil, di ba? Resist the devil. Hindi ako papayag na nasa ganitong sitwasyon. Babangon ako. Hindi si Sharon Cuneta, ha? Babangon ako kasama ang Diyos. Amen? Next. Never doubt God's protection. Alam niyo yung pagdududa sa Panginoon. Minsan yan ang nagpapadelay ng ating blessing. Huwag kang magduda sa protection ng Panginoon. Amen ba? Basahin natin yung Psalms chapter 121 verse 7 to 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Yung kanina, yung Tagalog, ganda nun. Yung kaninang grace report, iingatan tayo ng Panginoon. Hindi siya papayag. Huwag ka rin pumahayag.
Huwag kang pumayag na paglaruan ka ng devil. Hindi ito ang pag nasa valleys ka. Hindi ito ang plano ng Lord sa akin. I resist. Tapos, kunin mo yung mga promises ni Lord na nasa Bible, confess it. Sabihin mo yun. Kaya mas maganda, memorize nyo eh. Mas maganda nagme-memorize kayo ng mga promises ni God. Kasi yun yung i-confess mo, Lord, I resist. Ito ang pangako sa akin ng Lord. Sabi dyan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Poprotektahan ka niya laban sa evil one. Number 3, joyfully embrace each moment. Ano daw? Meron na nga ako problema. Ngingiti ka. Okay ba yan? Di ba? Hindi, pero every day is a blessing. So, tignan mo to Ito, kanta ng mga bata sa Sunday school. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sabi sa Psalm chapter 118 verse 24. Alam niyo ba yan? Sana yung mga kabataan, this is the day that the Lord has made, Nako, kailangan malaman nila yon. We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Alam niyo po ba, pag alam niyo yung kanta na yon, may memorize na po kayong verse sa Bible. Psalm 118 verse 24. Oh, di ba? Mas madaling magkabisado pag kinanta. Pero alam ko kasi yung kay yung kay Bob Fitz. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. Ganun naman yung pang matanda. Yung kanina pang mga bagets. Sa amin yung pangalawa. Okay. So, maging masaya man ang season ng buhay natin. Sapagkat ito, bawat araw, yun ang araw na binigay sa atin ng Diyos. Marami nga, hindi na nga dumidilat, di ba? Pero pag dumilat ang mata mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Yun ang sasabihin mo, magsasaya ko dahil every day is a blessing. Amen? So, ito pa, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Philippians chapter 4, verse 4. Alam niyo ba kung sino nagsabi niyan? Si Paul. Ano kalagayan ni Paul nung sinabi niya yan? Si Paul ay nakakulong. Nakakadena ang mga paa. Sumusulat siya sa Pilipos. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Oh, come on. Paul, magsasaya ka. Tingnan mo nga itsura mo. May dugo-dugo pa yung mga paa mo dyan sa tanikala. Magre-rejoice. Pero sabi niyo ni Paul rejoice always. Kung dumadaan ka man dyan sa tough moment ng buhay mo, smile. Temporary lang yan. Kasama natin ang Diyos. Rejoice. Amen? Huwag kang magmukmok. Mukmok ka ng mukmok. Tsura mo tuloy. Ba? Ang pangit kaya pag nagmumukmok. Sumama ka sa mga kapatiran, sa mga beloved. Rejoice! Diba? Ang ganda ng mukha mo pagka nakangiti. Ang ganda ng mukha mo. Ang ganda ng pakiramdam mo pag masaya ka. Amen? Next. Number 4. Overcome challenges with hope. Rooted in His promises. Rooted in His promise. Yung pag-asa natin, rooted sa promises ni God. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Ano ibig sabihin yan? Simula Genesis hanggang Revelation, lahat ng pinangako ng Diyos sa naniniwala sa Kanya para sa iyo at para sa akin. Bakit? Dahil kay Jesus Christ.
Ibibigay ni Lord yung mga pangako na yon dahil kay Jesus na nasa puso natin, nakasama natin, nasa born again spirit natin. Kaya kapag Lord, promise mo sa akin magandang buhay. Tapos, alam mo pa yung mga promises na nasa Bible. Alam mo. Kasi alam mo, kapag hindi mo alam yung mga promises ni God, ignorante ka, hindi mo mako-confess yun eh. Iko-confess mo. Iko-confess mo. Kaya nga, nung may grace report nga sa anak ko noon, di ba? Sabi ko noon dito, for no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment we shall condemn. Ano yan? Promise ng Lord yun. For no weapon formed against us shall prosper. Ano ibig sabihin? May pinoporma ang kaaway, pero hindi siya makakaporma. Bakit? Iningatan na kagad tayo ng Lord. Amen? Hindi niya pababayaan na mga anak niya ay mapapahamak. Kaya mas maganda talaga alam mo yung mga promises na nasa Bible. Tignan nyo, kailangan i-confess nyo kasi yun eh. I-confess nyo, iparirinig nyo sa devil na alam ko ang promise ng Lord. Kaya wag mo kong lukuhin. Kasi ang kaya lang ng devil ngayon ay deception. Lulukuhin ka niya. Pag ikaw ay nagpaloko, naloko na. Di ba? Di ba? Kaya hindi. Mas maganda talaga magbabasa tayo ng salita ng Diyos nang hindi tayo maloloko ng kaaway. Sabi diyan sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Sabi diyan yung Tagalog version, matatag nating panghawakan ang pag-asa ng ating ipinapahayag. Confess. No? Confess. Dahil Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So ano ang promise ni God? Alam mo yon, kinonfess mo yon, tapat ang Diyos na gawin ang sinabi niya sa kanyang salita. And number 5, yield to His peace. Ano ibig sabihin ng yield? Submit, suko. Submit to God's peace. No? Tignan natin yung Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Binibigyan tayo ng lakas ng Diyos at blessing of peace. So yield on the Lord. Sabi sa Romans chapter 15 verse 13, malapit na pa ako magtapos. I pray that God, the source of hope. Who is the source of our hope? God. Will fill you completely with joy and peace. Ano daw yung gagawin sa atin? Completely lalagyan tayo ng joy and peace. Why? Because you trust in Him. Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Amen. Then you will overflow. Grabe, no? Mag-overflow sa inyo yung peace ni God. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is in your born-again spirit, mag-overflow yung peace ni God. At yung overflow na yon, matatalsikan ang nasa paligid mo. Amen? Amen. Sa mga nagtitiwala sa Lord, pupunuin niya ng joy and peace ang buhay ng mga nagtitiwala kay Lord. Now, ano yung mga natutunan natin? Yung 5 facts about valleys that we need to remember whenever we go through tough times. Number 1, sabay-sabay tayo. Valleys are unavoidable. Number 2, valleys are unpredictable. Number 3, valleys are neutral. Number 4, yes, valleys are temporary. Hindi tatagal sa'yo yan, lalo na pag alam mo ang promises ni God. Number 5, valleys are purposeful. And key points to keep in mind as we continue our life's journey. Number 1, endure trials with faith. Number 2, never doubt God's protection. Number 3,
Joyfully embrace each moment. Number 4. Overcome challenges with hope rooted in His promises. And number 5. Okay, ano yung nakikita niyong acrostic dyan? Enjoy life! Enjoy the moment. Eka nga ni Pastor Je. Enjoy lang. Dumadaan ka man sa pagsubok, rest ka lang sa Panginoon. Enjoy the moment. Amen? Always remember, we fight from Christ's victory, not for victory. Magkaiba yung from sa for. No? We are fighting from Christ's victory. Amen. So temporary lang lahat sa pagbabalik ng Panginoon. Tapos na ang mga valleys ng buhay natin. At ang iiwan ko sa inyong beloved thought for today ay, everyone, enjoy life fully. Jesus has overcome the world. Amen. Palakpakan natin ang Lord. At tayo'y pumikit at magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you sa biyaya mo. We are on the winning side. Bagamat nandito pa kami sa fallen world, tinatamaan pa po kami, Panginoon, ng mga pangit na mga pangyayari sa buhay. Pero salamat sa biyaya mo na kahit dumaan man sa buhay namin yung mga rough road na yan, kasama ka namin at hindi niyo po kami pababayaan. Sa mga bagong dating lang po at bago lang na nakarinig ng mensahe ng ganitong mensahe ng biyaya at sa podcast, kung nais niyo po na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, sumunod po kayo sa aking panalangin. Lakasan niyo po, i-confess niyo po sa bibig ninyo. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo. Dahil po diyan, ako'y napatawad na. Salamat, pinagpala niyo po ang aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking puso. Panginoon, isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatiran. Sila po yung mga beloved ninyo. Panginoon, beloved niyo po kami. At lahat ng pangako sa salita ninyo, amin pong tinatanggap. Nire-receive po namin lahat ng mga plano niyo pong magaganda sa buhay po namin. At sa isang buong linggo na ito, kung ano man po ang tangka ng kaaway sa buhay ng bawat isa, in Jesus' name, for no weapon formed against us shall prosper in Jesus' name. Sinasaway namin ang gawa ng demonyo sa buhay namin at sa buhay ng pamilya namin, sa negosyo namin, sa pinansyal na pangangailangan namin, sa pangalan ni Jesus. Salamat, ibinus niyo po ang pagpapala sa amin. Sa mga prayer requests po namin, Lord, thank you for answering them. Salamat po. Sa isang araw, makakapagsulat din po kami, Panginoon, ng grace report, ng testimony sa kabutihan ninyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.